Totoo nga ba na swerte itong ating mga money tree o Pachera aquatica? So, for today's video mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo kung bakit maswerte itong ating money tree o Pachera aquatica. So, itong halaman na ito ay isa sa pinaka-popular sa Chinese na pampaswerte. Kaya naman kung nais yung malaman tungkol sa halaman na ito, just keep on watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka lang po sa ating YouTube channel. Ang ating mga Pachera aquatica o tinatawag na money tree ay isang indoor and outdoor plant. Yes mga ka-jungle, isa po itong indoor and outdoor. Ibig sabihin, nagtatribe po sila doon sa labas ng ating bahay and then sa loob ng ating bahay. Itong ating mga money tree, hatiin natin sa 5 kung bakit ito maswerte sa ating bahay. First is kasaganahan. Yung ating mga money tree, when it comes to their leaves, kung makikita ninyo, bumubuklad siya na para po siyang naging ng blessings mula sa langit. Kaya naman ito ay nag-aakit ng swerte. Sabi ng Feng Shui. And according to my research, mga ka-jungle, itong mga money tree, kapag daw nilalagay sa negosyo o sa business natin, naghahatak din ito ng customer. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga establishment, naglalagay sila ng money tree kasi nga ito ay nagpapaswerte daw sa negosyo. Ang sunod naman ay tagumpay. So nasabi nila kapag meron daw kayong mga money tree, ito po ay nagsisimbolo ng tagumpay. Dahil kung makikita nyo, yung money tree ay nagbibigay ng kasaganahan at positive energy sa loob ng bahay. Kumbaga, nalilinis niya yung kapaligiran, nagiging positive sa loob ng bahay. Kaya naman naging tagumpay. Kaya naman kung meron kayong ganitong halaman, maganda kung nasa loob siya sa bahay. Magandang oportunidad. Ang ating mga money tree, kapag meron daw kayo nito sa loob ng bahay, mas na-attract yung new opportunities, like marami yung papasok na blessings, yung negosyo nyo, lalago, yung mga ganun na hindi inaasahan. Kaya, yung iba, naglalagay talaga ng mga ganitong halaman ng mga money tree. At yung iba nga, kapag makakita sila ng 7 leaves, yun, swerte daw yun. Ang sunod naman ay positive energy o positibong enerhiya. Yung mga plants naman talaga ay nagbibigay ng positive energy dahil humihigop sila ng negative and then linalabas nila yung positive. Kaya, yung money tree, nakatutulong yan para maging positive sa loob ng ating bahay. So, kaya naman, meron ako talaga nito dito kasi ito ay yung pinakamaswerteng halaman sa lahat ng halaman according to Feng Shui. Ang sunod naman, yung paglago sa negosyo ay isa sa nakaalalay dito sa ating money tree. Kung mapapansin ninyo, nakapunta ako ng Binondo, Maynila, meron akong mga nakitang mga negosyo na naglalagay sila dito. Kasi nga, itong mga money tree ay nagpapaswerte daw sa mga negosyo. Mas dumadami daw yung customer. Lalo na kung yung money tree nila yung mga variegated o yung mga puti. Ito ang question, bakit daw swerte itong money tree? Meron kasing 5 elemento sa Feng Shui na pinapaniwalaan na meron ito. Meron itong kahoy, apoy, lupa, metal, and tubig. So, nandito na sa kanya lahat. Kaya naman, ito yung parang pinapakita na sa kanila, ito ay lucky charm. Saan nga dapat ilalagay itong ating mga money tree? So, yung money tree ko, nilalagay ko sa hagdan o sa harap ng pintuan para pagbungad ng pagpasok sa pintuan ay makikita niyo yung ating mga money tree. South-facing window, maganda din maglagay ng mga money tree sa loob ng ating bahay. So, pag-usapan naman natin kung paano alagaan itong ating mga money tree. So, since yung money tree natin is aquatica, so water plant siya, pwede siyang itanim sa tubig, pwede din itanim sa lupa. So, kung nakatanim siya sa lupa, for example, itong ating hawak ngayon, medyo tumataas na siya. So, ito, pwede mo siyang itrim, tapos kapag nakatanim sa lupa, dapat yung pagdidilig, hindi siya araw-araw, yung parang alternate lang. Pero, depende sa weather, for example, ngayon sobrang init, araw-araw ko siyang dinidiligan. Kaya, lagyan ko nandito sa rest house. Tapos, yung pag-aalaga naman, kung nakatanim sa tubig, kung mag-cut kayo tapos ilagay nyo lang sa tubig, palitan nyo lang yung tubig
palagi para medyo hindi siya mabulok yung kanyang stem at magkaugat po siya. Kasi preparation yan, kung magtatanim kayo sa tubig, preparation yan sa soil propagation para madali na lang ang pagtatanim. Alam nyo ba, itong ating mga money tree ay bumubunga ito. Parang chestnut. Chestnut nga yung bunga nito at nakakain po yung bunga ng money tree. Kung ito ay nagmamatured at nagkakabunga na siya, pwede mong makain yung kanyang bunga kasi masarap daw yun. Para siyang mani yung kanyang, yung lasa nito. Kapag mamunga daw ito, nagbibigay daw ito ng swerte. And then, kapag namulaklak din. Yung bulaklak nito is yellow or white. So, depende po yan sa variety ng ating money tree. So, ito, hinihintay ko lang to bumunga. Meron akong mas malaki nito, yung mother plant niya. Ito, galing ito sa mother plant. Parang kinat ko lang, tapos tinanim ko sa paso. So, bigyan ko kayo ng background nitong ating money tree. Kung bakit ako nagkameron nito, ano ba yung ginawa ko, bakit ko siya napalago ng ganito. First is, ang ginawa ko dito, bago ako nagkameron nito, nag-search muna ako kung ano yung mga benefits ng money tree. Tsaka hindi ko pa naman alam kung paano siya alagaan, 'di ba? So nag-search muna ako, then nakita ko yung money tree ay maganda pala. Tapos oo, tingnan niyo, para lang siyang simpleng halaman na may ilang dahon, para lang siyang simpleng puno or damo tignan, pero kung makikita niyo, maganda siya. Yan, tingnan nyo naman. And then, na-search ko din kapag merong lagpas 7 leaves itong ating mga money tree, ay yun, meron daw blessing o swerte na paparating. Iwan ko lang totoo yun. Pero, for me, naniniwala naman ako doon kasi itong mga plants na to, hindi lang naman swerte yung nakatuon doon. Parang nagiging positive din tayo kasi pag tumitingin tayo sa halaman, nawawala yung stress, di ba? Then, yun, bumili ako nito, maliit pa siya, like 400 pesos yung bili ko. Tapos ngayon, napalaki ko na, ayun, nandun na, sobrang laki na yung trunk niya sa ilalim, yung ugat niya, sobrang laki niya. So, nalipat ko siya dito sa rest house, tapos, tinanim ko siya sa direct to soil. At, yung mga money tree kasi, pag maliit pa siya, tapos ilagay mo agad sa lupa, sa direct to soil, parang yung iba, hindi magsusurvive. Pero kung isasanay mo siya nung maliit pa, so masasanay siya sa mainit na klima, yun, magsusurvive siya. Ayun, mas lumaki yung money tree natin. Ito naman ay nasa loob to. So, ayun, it takes time to grow ng mga ganitong halaman, lalo na ito ay puno. Then, hindi naman to native dito sa Pilipinas, cultivated naman siya, pero tumutubo naman din siya. At hindi naman siya invasive. Sa pag-aalaga lang nito o pagparami. Sa ngayon, hindi naman siya sobrang mahal sa market. Parang makakabili na lang kayo ng ilang presyo sa mga ganitong plants. Siguro mga 400 to 500 pesos, depende kung naka-braids. Kasi yung iba nagbe-braids dito. Bini-braids nila para mas maganda. And then, ito yung binibigay doon sa may mga weddings o souvenir. Yun, kasagaran ito yung binibigay kasi, 'di ba? Lucky charm siya. So, yun. Then, ito kasi plano ko tong i-bonsai. Yan, kung makikita nyo, medyo makapal na yung trunk niya. Pero, na-realize ko, mas maganda pala siya pag ganito siya kalaki. No? Pwede naman siya i-trim natin. So, siguro sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo paano siya i-trim. Yun. Basta yung mga ganitong halaman, madali lang siya alagaan talaga. Kasi, nung nagkameron ako nito, hindi siya parang naging sakit sa ulo sa akin. Mas napapaganda kung palagi mo siyang trinitrim. Tapos, palagi mo siyang pinupunasan. Kasi, simple lang naman mag-alaga nito. Parang lahat ng halaman ko, ito yung money tree, parang same siya ng mga croton plants.
fortune plant, lucky bamboo. Mas mahirap pa nga alagaan yung mga lucky bamboo, pero yung mga money tree, sobrang dali lang niya. Kailangan niya lang, syempre, ng dilig every, like thrice a week. Kung tuyo na yung dahon at tuyo na yung soil niya, so doon na kayo magdidilig. Pero overall, wala akong nakikita dito na mga insekto. Hindi siya prone ng insekto, guys. Kung naghahanap kayo ng mga halaman na hindi prone ng insekto, ito yung ibibigay ko sa inyo na halaman na ire-recommend ko na dapat meron kayo. Yun. Maganda lang siya, lalo na kung ang bahay nyo ay semento, tapos ilalagay nyo siya sa gilid ng inyong mga, sa inyong sala, or sa inyong kusina, pwedeng-pwede siya ilagay. Para naman talaga siyang plastic, no? Pero totoong halaman to. And then, meron din po nabibili sa online, yung mga, mag-ingat lang tayo sa mga bumibili sa online kasi meron tusok-tusok gang na tinatawag. Yung parang makikita mo na totoo, pero tinusok lang pala, wala pa siyang ugat. So, be mindful na lang tayo sa pagbibili ng mga ganitong halaman. Kasi dati, na-scam na din ako, bumili ako ng halaman, parang tinusok niya lang ata, tapos, pag dating sa akin, yun, hindi siya tumubo. Pumunta kayo sa mga nurseries at saka i-check ninyo yung ugat kung stable na. Maganda kasi pag bumili kung makikita mo talaga kaysa sa online. Pero kung legit naman talaga, nakikita niyo yung mga reviews na maganda, pwede kayo bumili. And yun, napakaganda nitong ating mga money tree. Ang propagation pala, cuttings pwedeng markot, pwedeng dividing, pero kasagaran talaga cutting, kinakat or parang minamarkot kasi mas mabilis yon mag-ugat. Mahirap lang kasi yung mga ganito. Meron din seedlings, pero sobrang tagal. Ang kinaganda lang sa seedlings, parang straight yung pagtubo niya, hindi walang palikol, parang walang sanga-sanga. 'Di ba kapag nagtatanim tayo, mas maganda kung straight lang yung halaman. Pero kung kaya nyo naman mag-wait ng mga ilang years yung seeds nito. Yung seeds kasi pag bumunga to, nagkakameron siya ng nuts. Tapos yung seeds sa ilalim ay sa ilalim, pwede mong ilagay sa tissue, patubuin yun, then pwede mong nang ilipat sa pot. So, yan yung ating money tree. Paano alagaan ang ating mga money tree. Then, bakit nga ba ito swerte? So, I hope may natutuhan kayo in today's video. And if you like this video, mga ka-jungle, if you want to watch all my plants videos, you can watch my YouTube videos. May playlist din ako tungkol sa pagtatanim. And then, tungkol sa pampaswerte. And thank you so much and happy planting. I will see you next episode because more plant, less stress.